Narito ang isang nakakaantig na alamat tungkol sa pinagmulan ng mga balyena. Ang payapang isla ng manunulat. Sa isang liblib at napakagandang isla sa gitna ng asul na karagatan, nanirahan ang isang matandang manunulat na nagngangalang Amang Isko. Simple lamang ang kanyang buhay, ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga panulat, papel, at ang tila walang katapusang awit ng mga alon. Si Amang Isko ay sikat sa kanyang kakayahang sumulat ng mga kwento na tila nagbibigay buhay sa mga damdamin. Ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman niya ang matinding pangungulila. Ang isla, bagamat maganda, ay naging tahimik at malungkot. Araw-araw, nakaupo siya sa dalampasigan, nakatitig sa abot-tanaw, umaasa na may makakausap o makakasama. Ang tanging sagot sa kanyang mga tanong ay ang bulong ng hangin at ang malamig na dampi ng tubig sa kanyang mga paa. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang malaking isda, hindi tulad ng anumang isda na nakita ni Amang Isko, ang dumaong sa mababaw na tubig malapit sa kanyang dampa. Ang balat nito ay tila gawa sa pilak at kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang pinakatangi-tangi ay ang mga mata nito, malungkot, malalim, at puno ng tila karunungan ng buong karagatan. Sa halip na matakot, nakaramdam si Amang Isko ng matinding koneksyon. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na balat ng nilalang. Sa gulat niya, narinig niya ang isang tinig sa kanyang isip. Ang nilalang ay nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng damdamin at imahe. Ito ay isang sugo ng dagat, isang nilalang na nagbabantay sa mga sekreto ng kailaliman. Nalaman ni Amang Isko na ang sugo ng dagat ay malapit ng mamatay. Ngunit bago ito mangyari, mayroon itong huling hiling. Nais nitong ang lahat ng magagandang kwento ng pag-ibig, katapangan, at pag-asa na isinulat ni Amang Isko ay hindi mawala kailanman. Nais nitong maging buhay na repositoryo ng mga kwentong ito. Ibigay mo sa akin ang iyong mga kwento, pakiusap ng sugo sa isip ni Amang Isko, at gagawin ko itong walang kamatayan.